Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Martes sa Bandera News TV Cotabato. Bandera Headlines. Maguindanao del Sur gubernatorial candidates at Maguindanao del Norte gubernatorial candidates nagharap sa ginanap na Political Candidates Forum sa Awang Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Cotabateños muling nagpakita ng suporta sa isinagawang support rally para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bandera Headlines. Isang driver ng multicab patay matapos na pagbabarilin habang pasahero naman ito sugatan sa Cabacan, North Cotabato. Bandera Headlines. Posibleng kaso ng pamamaril na pigilan ng mga militar sa checkpoint operations sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Martes, March 18, 2025. Mula dito sa 105.3 DXJNFM at sabayan rin napapanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Sabayan rin po tayong napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Riza Kamid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Una sa ating mga balita, gubernatorial candidates mula sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte nagharap-harap ngayong araw ng Martes para sa isang Political Candidates Forum sa 6th Infantry Campilan Division sa Barangay Awang, Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, PNP Chief Francisco Marbil, Westmincom Commander Lieutenant General Antonio Nafarrete, BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. ang nasabing Political Candidates Forum. Para sa Maguindanao del Sur ay personal na dumalo si Governor Bay Mariam Sangki Mangudato at ang katunggali nito na si Gubernatorial Candidate Dato sa Talayan Kagi Ali Mitimbang. Habang sa Maguindanao del Norte naman ay personal rin na dumalo si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura at si Gubernatorial Candidate Suharto Teng Mangudato at kapwa lumagda ang mga ito sa Peace Covenant. Sa ginanap naman na open forum sa programa ay kapwa naman na sumasang-ayon. Ang dalawang panig na sumasang-ayon at nakikiisa sa layunin ng Peace Covenant na isang mapayapa at kapanipaniwalang halalan sa 2025. Bandera Reports Afternoon edition. Sa iba pang mga balita, muling nagpakita ng suporta ang Bangsamoro People at Cotabateños sa ginanap na support rally para kay former President Rodrigo Roa Duterte na ginanap sa Cotabato City Plaza gabi ng Lunes. Sa gitna ng buhos ng ulan ay hindi nagpapigil ang mga supporters ni former President Duterte upang ipakita ang pagkakaisa ng Bangsamoro People para sa kanya kung saan daan-daan na mga supporters ang dumalo. Samantala nananawagan naman ng ilang
ang ilan kay PBBM na sana ay huwag buwagin ang pinaghirapan ni Duterte na pag-isahin ang Bangsamoro. Ito na sa ngayon ang ika-2 support rally na ginanap para kay former President Rodrigo Roa Duterte mula nang maaresto ito ng ICC. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, patay naman ang isang driver ng multicab. Nagpagbabarilin habang sugatan ang pasahero nito matapos na tumalon habang umaandar ang multicab sa National Highway ng Barangay Oasis, Cabacan, North Cotabato. Lumalabas sa investigasyon na biyaheng matalam ang multicab papuntang Cabacan nang bigla na lamang pinagbabaril ang driver nito ng riding in tandem suspect. Matapos pagbabarili ng biktima ay agad naman na napatalo ng babaeng sakay nito habang umaandar pa ang multicab dahil sa takot kung kaya't nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Naisugod pa sa ospital ang driver ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician habang nagpapagamot naman ang sakay nitong babae. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang nangyaring insidente. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala patay naman ang isang abogado habang sugatan naman ang isa pa ng pagbabarilin sa bahagi ng Tenorio, Barangay Awang, Dato rin Sinso at Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga biktima si Attorney Junisa na siyang dead on the spot habang patuloy naman na ginagamot sa pagamutan ang fiancé nito na kinilalang si Attorney Ibrahim Pendato. Ikakasal na umano sana ang dalawa sa susunod na buwan nang mangyari ang pamamaril. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang nangyaring insidente upang matukoy ang suspect at motibo sa krimen. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kulungan naman ang bagsak ng tulak ng shabu matapos ang ikinasang drug buy-bust operation ng PNP sa Purok 2, Barangay Matamoy, Marantaw, Lanao del Sur, kung saan higit 20,000 halaga ng droga ang nasamsam. Itago na lang sa pangalang John ang naarestong suspect na residente ng nasabing lugar at matagal na rin umanong tinitiktikan ng mga operatiba dahil sa pagbebenta nito ng iligal na shabu. Nasamsam sa suspect ang 9 na pakete ng plastic sachet na naglalaman ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 21,080 pesos at kasama rin na bawyang ginamit na buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Marantaw MPS. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, na uwi naman sa palitan ng putok ang checkpoint operation ng militar na nagresulta sa pagkakasuwi ng umano'y 2 gun runners sa bahagi ng Barangay Old Maganoy, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur ngayong araw ng Martes. Sa report mula sa militar, nagsasagawa lamang ng checkpoint operation ng tauhan ng 33rd Infantry Battalion sa nasabing lugar nang mag-alanganin dumaan ang isang puting minivan sa detachment. Susuriin na sana umano ng militar ang minivan ngunit bigla na lamang umano itong tumakas sa checkpoint at pinagbabaril ang tauhan ng militar. Dahil rito agad na gumanti ang militar at humantong sa shootout at pagkakasawi ng 2 suspect na kinilala sina Nor Salam Ulama at si Nor Sama Muntok na residente ng Barangay Kakal, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Na-recover ng militar sa sinasakyang van ng mga suspect ang isang M16 rifle at isang caliber 45 pistol. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng RFU Bar, Maguindanao del Sur Field Unit ang mga nakuhang ebidensya. Bandera Reports Afternoon Edition. Kauna-unahang 7-Eleven convenience store sa Dato rin Sinso at Maguindanao del Norte binuksan na sa publiko. Ito ay matatagpuan sa Barangay Awang, Dato rin Sinso at Maguindanao del Norte.
Patuloy ang pag-usbong ng ekonomiya sa bayan sa liderato ni Mayor Dato Lester Sinswat. Hinihikayat ng alkalde ang iba pang investor na maglagak ng puhunan sa bayan ng Dato din Sinswat, Maguindanao del Norte. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako po ang inyong tagapagbalita Raiza Camid para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang